Good evening mga master, meron tayong aayusin na motor, Sniper 150, galing pa sila ng Malabon, kasama ang kanyang misis. Ang problema ng motor ni Master Richard, merong lumalabas na error 96 sa kanyang panel. Ang una kong gagawin, tatanungin ko muna si Master kung ano nga ba ang ginawa sa kanyang motor. Ito kasi magiging reference natin kung saan tayo mag-uumpisa sa pag-troubleshoot. Ang sabi sa akin ni Master Richard, pinatingnan niya sa shop, nagsuggest palitan yung battery, so pinalitan. Mga ilang araw yung lumipas, nagkaroon ulit ng error 96. So ang ginawa ulit, pinalitan ng battery. So habang gamit-gamit niya ang motor, lumabas na naman yung error 96. So dinala sa shop, ang hinala ng gumagawa, regulator. So pinalitan ng regulator. Nung pinalitan ang regulator, hindi naman lumabas yung error 96. Pero ang charging niya, umaabot lang ng 13. 13.8, 13.7 yung pinaka maximum. Ang maximum kasi ng Sniper 150, pumapalo yan ng 14.1 to 14.2 voltage. So bale, dalawang battery at isang regulator, hindi pa rin na-solve ang problema ng motor. So paano nga ba ayusin yung ganitong problema? Lalo na kung naka-Sniper 150 ka. Sa video ito mga master, ituturo ko kung paano nga ba mag-troubleshoot ng ganitong problema sa mga motor. Applicable po ito sa mga full wave na mga motorcycle. Kung full wave ang motor mo, panoorin mo to. Kahit wala kang diagnostic tool, kayang-kaya mo ayusin ang ganitong problema. At para maiwasan na rin ang gumastos ng malaki. Base sa sinabi ni Master Richard sa kanyang motor, pinalitan ng bago ang kanyang battery. Pinalitan ng bago ang kanyang regulator. Base sa salaysay ni Master Richard, tama naman ang ginawa sa kanyang motor. Kaso, may kulang. Hindi nila sinama ang pag-check doon sa stator. So, ganito ang pagmamanual check sa stator kung sira na o hindi pa. So, dito mga lodi, meron tayong ito-troubleshoot dito na Sniper 150. Paano nga ba i-check yung stator kung sira na o hindi pa? Okay, so may dalawang pamamaraan dito mga lodi. Una, true multimeter. Ito. Yung pangalawa, bulb na test light at LED na test light. So ganito sa mga lodi. Aalisin nyo yung socket dito mga lodi. So ito muna i-access nyo. Pinakaunang step. Okay. Tandaan nyo mga lodi, ang pamamaraan ng ganito para lang to sa full wave. Kahit anong motor mga lodi, basta full wave. So una, multimeter. Isa-set natin sa okay, so dito mga lodi yung multimeter, pag magito kayo or kung wala kayong multimeter mga lodi, test light, mamaya tuturuan ko kayo. So isa-set nyo muna sa resistance dito sa ohms tsaka sa continuity, yung may beep. So dapat pag test nyo mga lodi ganito. Okay, so tinanggal natin itong mga lodi dito sa pagkasakit nakasakit yan dyan. Dito. Yan. So arang natin. Dito yung nakasakit mga lodi, in-unplug natin dito. Okay? Dyan yan. So itong sakit na to. So ang gagawin yung mga lodi, yung positive na probe dito sa kabilang white. Tapos yung negative probe dito sa kabilang white. So dapat magkakaroon ng reading yung ating multimeter. Okay? Dapat. Yan mga lodi, meron. Yan. Ang procedure na ito mga master para malaman natin kung putol ba yung coil or hindi. Pero sa case na to, hindi. Kasi tumutunog yung ating continuity at may resistance na reading. Narinig yung beep, tsaka merong reading. So, indication yan na okay yung ating stator. Okay. So, ito yung isa pa. After nung process na yan, may isa pa kayong gagawin para ma-confirm nyo talaga through multimeter kung sira na yung stator o hindi pa. Okay? So yung negative probe natin mga lodi, inalis natin sa isang white. Okay? Inalis. At dito natin itutusok sa body ground. Dapat hindi magkakaroon ng reading yung multimeter. Dapat hindi. At hindi rin tutunog. Okay? Subukan natin. Dito sa body ground. So ayun mga lodi, tumunog at may reading. Sa ganitong procedure mga master, malalaman natin kung grounded ba yung stator o hindi. Sa case na to, may resistance at tumunog yung ating continuity. Ibig sabihin, grounded yung ating coil. Indication na sunog yung stator. Ibig sabihin, sira yung ating stator dito sa loob kahit hindi pa natin binabaklas. So, pwede na ganito mga lodi, yung negative, andito pa rin yan, andyan.
Pwede rin yung positive yung alisin nyo, tapos itusok nyo sa body ground. Same lang yung mga lodi. Ayan. So meron pa rin reading mga lodi at tumutunog. Okay, so kung wala kayong multimeter, test light lang yung available nyo. Pwede rin mga lodi, ganito ang gagawin nyo. Okay. So ito mga lodi, crocodile clip. Dito sa puti, isang puti. Tapos yung isa sa isang puti naman, needle. Pag start, dapat iilaw. So yan mga lodi, iilaw ha. Ang ganitong procedure sa test light, same lang din yan sa multimeter. Inaalam natin dito kung putol ba yung stator coil or hindi. Sa case na to, umilaw yung test light, ibig sabihin hindi putol yung coil. So, kapag yung needle, inalis ko mga lodi at tinusok ko sa body ground, dapat hindi to iilaw pag walang sira. So yung mga lodi, umiilaw. Ang ganitong procedure sa test light, inaalam natin kung grounded ang isang coil. Same lang ang process nito pagdating sa multimeter. Ito yung pangalawang pamamaraan ng test light kung grounded nga ba ang stator. Sa case na to, umilaw yung ating test light, ibig sabihin grounded. So ibig sabihin may problema talaga. So, ang gagawin natin mga lodi, babaklasin natin yan. So ang gagawin natin mga lodi, babaklasin natin yung gilid at ipapakita ko sa inyo na sunog yung stator. Ayan. Sunog pang. Ay mga lodi. Sunog yung kanyang stator. Okay? So, di tayo gumagamit ng diagnostic tool ha. So, multimeter lang. Test light. Malalaman natin na may problema kanyang stator. Okay? So, dito mga lodi, papalitan natin bago kasi bumili na rin ako ng bago. Ang procedure na ating gagawin dito sa multimeter, aalamin natin dito kung nagkukontak ba yung coil sa ground. Kasi doon sa unang part nitong video, nagkakaroon ng contact yung stator coil sa ground ng motor. So dapat dito, hindi na. Positive probe at negative probe. So kabilaan ng mga lodi. Ayan. Dapat magkakaroon ng reading. So dito. Sa mga lodi, meron. Ayan. Okay. So, dapat, pag tinanggal ko itong positive mga lodi, either positive or negative, alisin ko yan sa isang white wire. Dapat, pag tinusok ko dito sa negative, hindi magkakaroon ng reading. Sa mga lodi, wala na. Ayan, pansin nyo. Sa mga lodi, nakaiwan yan. Iwan natin yan. Nakasabit yan. So, tusukin natin sa body ground. Dito tayo. So wala na ready mga lodi. Okay. So ibig sabihin goods na to. So pangalawang confirmation kung goods na yung ating gawa. True test light na naman. White wire ulit tayo. So yung isang yung crocodile clip sa kabilang white wire dito. Kung saan magsisiksik. Magkasya yung crocodile clip mga lodi. Pwede na yan. Sa mga lodi sa taas tayo kukuha. Tapos yung isa, yung needle lang ating test light dito sa kabilang puti. Sa kabilaan ng mga lodi. So dapat pag push start or kick, be careful when you drive. Iilaw yung ating test light pag push start. Yan. Okay, so meron ng lodi. Okay na. Tapos, pag tinanggal nyo itong needle ng test light at ilagay nyo sa body ground, dapat hindi iilaw yung ating test light ha. So yun mga lodi, wala na. Ang ginagawa nating procedure mga master dito sa test light, inaalam lang natin kung nagko-contact ba yung stator coil sa ground. Dahil doon sa una nating video, mapapansin nyo, umiilaw yung ating test light pag tinap natin sa body ground ng motor. Pero sa case na to ngayon, hindi na. So kanina yung sira pa yung stator coil, umiilaw to dito sa body ground. So ngayon hindi na. Okay? So
So dapat pag testing yung mga lodi, naka-unplug to dito sa socket niya. Okay? So dapat itong socket na to hindi connected dun sa regulator pag ganito yung ginagawa yung testing. Okay? So yun lang mga lodi. So paano mag-diagnose ng stator kung sira na or hindi pa ba? After natin ma-confirm na wala ng problema ang stator coil, kukunan natin ng reading ng voltahe ang kanyang battery. At dapat pumalo ito ng 14.1 to 14.2 ang maximum. Isi-set natin yung multimeter sa DC dito. Ayan. Tapos kukunan natin ng reading yung kanyang battery. Ayan mga lodi. Positive red probe or positive probe ng multimeter dito sa positive ng battery, tapos yung negative naman ito sa negative ng battery. So yung mga lodi, ang pasuyo ako na rin pang revolution nga pang pasuyo. So 14.1 pinakasagad. So ito talaga yung stock ng Sniper 4.1, 4.2. So good sa ito mga lodi. So ganoon na po ang pag-troubleshoot ng stator kapag sira na or hindi pa. Alright. So Pang, shoutout Pang. Galing pa ng Malabon yun kasama kanya misis. So nag-overtime kami. Pang, thank you ha. Ano nga pala Pang? Richard? Oh, so shoutout kay Pops Richard. Okay, tsaka kay Ma'am din. Alright, so yun lang mga lodi. This is Light Modifier. The wiring motovlogger ng idol. So ride safe and God bless. Tsaka huwag nyo kalimutan mag-like, subscribe sa aking YouTube channel at mag-follow na rin sa aking Facebook page. Alright. So yun lang mga lodi.